Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Attorney Paulo Panelo, ano ba 'to, abogado ba talaga 'to? Ha? Abogado ba talaga ito si Paulo Panelo? Hmm? Yan yung ano, maraming ano, nagtatanong na parang, sa mga comments ni Attorney Paulo Panelo parang hindi abogado, ah. Anak ito ni Sal Panelo, kasi parang si Sal Panelo nagre-retiro na. Ito na yung nagha-handle ng mga kaso na hawak ni Sal Panelo. Mas ito na nga yung pinapakilala niya na Panelo, hindi na si ano, si Salvador Panelo. Ito na si Paulo Panelo, ah. Kaya lang may mga comments ito na ano, "Gaano ka, abogado ba ito?" Ang pinaka-latest niyang comment na nakakuha ng atensyon na parang nagko-comment ang mga ano, tao, parang hindi sa abogado yung komentaryo niya. Yung sinabi niya na dapat daw sa Justice Committee pag-isipan na wag na munang ituloy ang, proceedings, hmm. Pag-isipan daw ng, Justice Committee na wag na munang ituloy ang proceedings, 'no, habang hindi pa nagde-decide ang Korte Suprema, ha? Imagine ano, anong klase namang ano 'yan, anong klase namang anong klase namang comment 'yan? Puwede ba 'yun, ha? Ano daw, dahil, may naka-pending daw na petition sa Korte Suprema na kini-question ang legality ng, ginagawa ng Justice Committee. So, para daw hindi mapasubo ang ano, ang Justice Committee, baka mali ang maging, desisyon nito, mali ang ginagawa nito, hintayin na muna ang Korte Suprema. Oh, 'wag na munang ituloy-tuloy ang mga proseso ng impeachment. Hintayin na muna ang Korte Suprema magdesisyon doon sa mga final na petitions. Paglabas ng desisyon nito, 'di saka daw proceed ang ano, ang, Justice Committee. 'Pag sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional nga yung ginagawa ng Justice Committee, o 'di ano na, malinaw na. Samantalang kung tuloy-tuloy pa ang Justice Committee, paano kung sabihin ng ano, ng Korte Suprema na unconstitutional ang ginagawa nito? Kaya sabi ni Attorney Paulo Panelo, itigil na daw muna, i-defer na muna, hintayin na daw muna ang desisyon ng Korte Suprema. Puwede ba yun? Mas magandang gawin siguro ng Kamara o ng House Committee on Justice, Attorney, sa inyo pong tingin, wag mo nang ituloy. Dapat hintayin mo na yung magiging desisyon ng Supreme Court. Possible ba yon? Yun ang prudent. Yun ang prudent na gawin. In pagka-korte, ang pinag-usapan ko niya, lower court, tapos may litigant na tumakbo sa Supreme Court or sa higher court, pero walang inisyu na TRO, yung mga lower court, in deference to the Supreme Court or to a higher court, ang ginagawa nila, pinagpapaliban muna yung mga hearing. Kasi baka nga naman, kahit hindi nag-issue agad-agad ng TRO, baka mag-issue in a few days or in the future, binibigyan nila ng deference yung higher court bago sila gumalaw. Ha? Ang mga ano nga, ang mga batas nga, 'pag may nag-question ng constitutionality ng batas, tinitigil ba ang implementation ng batas, habang hindi pa nakaka-decide ang Korte Suprema? Hindi naman 'yan, hindi naman. Hmm. Ah, Kasi pagka ganyan, anong mangyayari? Ah, Katulad niyan, impeachment proceeding, papanagutin mo ang isang opisyal ng gobyerno, tapos may magpe-petisyon sa Korte Suprema. So habang palang hindi pa lumalabas ang desisyon ng Korte Suprema, wag na munang mag-hearing ang Justice Committee. Ah, O di anong mangyari? Ano na yung pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan? Wala na. Hindi saka hindi ganyan ang ano natin, ang sistema natin. Ang isang bagay tulad niyang proceedings ng impeachment, kahit pa i-questionin mo yan sa Korte Suprema, hangga't wala pang desisyon ng Korte Suprema, tuloy lang.
tuloy lang yan sa proseso. Tuloy lang ang hearing, tuloy lang ang butuhan sa makakuha ng 1/3, tuloy na dalhin sa Senado. Ang Senado naman, magpo-proceed sa trial, forthwith, no? Habang walang desisyon ang Korte Suprema. Pero yung sasabihin mong itigil na muna, hintayin na muna ang desisyon ng Korte Suprema, anong klase? Advice, sa abogado bang advice yan? Kaya maraming nagre-react dito kaya ayaw kong tawaging attorney, itong kaya Paulo Panelo eh. Ah, anong ano nun? Ganun ba ang tinuturo sa law? Hmm? Sino bang professor niya? Sino bang professor nito na nagturo sa kanya na kapag may petition sa Korte Suprema, mas maganda, wag na munang mag-hearing ang Justice Committee, break na tigil na muna, parang pause. Tapos hintayin muna yung desisyon ng Korte Suprema. O pag lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema, o di saka na. Kasi pag sinabi ng Korte Suprema ang unconstitutional, di hindi na magpo-proceed. Pag sinabi namang constitutional, di mag-proceed. Hindi masasayang ang oras. Ay, wow. Kaya lang, anong klase namang ano yan? Ano namang klaseng pananaw yan? Ha? Hindi ganyan mag-work ang ating justice system. Hindi ganyan. Hangga't hindi pa dinideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang isang bagay, isang proseso, isang batas, kahit questionin yan sa Korte Suprema, hindi matitigil. Maliban na lang kung maglabas ng TRO. Pero kung walang TRO, at wala namang desisyon pa ang Korte Suprema, tuloy lang yan. Tuloy lang. Oh. Ngayon, paano kung halimbawa may mga batas na question sa Korte Suprema. Pagkatapos pagdating ng panahon dineklarang unconstitutional, paano na yung mga nagawa na action o desisyon based dun sa batas na kinalaunan dineklarang unconstitutional? Ano na yan? Yan yung tinatawag na doctrine of operative fact. Hindi mo naman na yan, wala naman magiging invalid yung mga naging desisyon. Dahil sa paniniwala mo na legal yung batas, sinunod mo yon. Kaya gumawa ka ng mga decision based doon. O ngayon, kung later dineklara na unconstitutional, invalid pala yung batas na yon, hindi na pwedeng baliwalain yung mga desisyon. Yan yung doctrine of operative fact. Pero, yung mga paabante, hindi na pwede. Pero hindi yan hindi yan paatras. Kaya, ewan ko, saan ba galing ang nito ni Attorney Paulo Panelo? Sana law siya nag-aral na ganyan. Nagpapatawa naman po. Bugado ba talaga itong si Paulo Panelo? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.